Hindi inakala ng mga guro at mga batang katutubo na ang simpleng pagbisita ng PB team at ni Sir Paul ay magdadala ng pag-asa sa matagal na nilang hinihintay. At para sa inyong bagong itatayong paaralan, magdodonate ako ng 2. Ngunit bago nangyari yon, kinailangan muna nilang magtiis sa halos 3 oras na pag-akyat sa bundok. Matatarik na daan at nakakapagod na lakaran. Ilang beses na halos sumuko ang PB team dahil sa hirap ng pag-ahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagod, isang misyon ang kanilang nais tuparin. Ang makapunta sa isang liblib na paaralan na matagal nang nangangailangan ng tulong. Matapos ihatid ni Sir Paul at ng kanyang team, sina Quindy at Jerome, agad silang nagtungo sa Lubong Onangan Elementary School sa Sitio Langilan, Kapalong, Davao del Norte. Isa itong paaralang matatagpuan sa tuktok ng bundok na tanging tiyaga at lakas ng loob ang puhunan upang marating. Kung bakit sila nakarating dito, ito nga ay matapos mapanood ni Sir Paul ang Facebook post ng gurong kasama nila Davao del ngayon. Norte po. Hello Sir Paul, visit me po Sir Paul. Agad siyang nag-iwan ng komento upang ipaalam na handa siyang tumulong. Ito ay matapos siyang personal na lapitan ng guro sa pamamagitan ng kanyang panawagan para sa tulong. Ngunit bago pa man mangyari ito, matagal nang sinusubaybayan ni Sir Paul ang Facebook page ng naturang guro. Hindi niya napigilang hangaan ang determinasyon ng bata at ang dedikasyon ng guro sa pagtulong sa kanyang mga estudyante. Kaya naman nang muling makita ni Sir Paul ang panawagan ng guro, hindi na siya nagdalawang isip na magpaabot ng tulong upang mabigyan ng pag-asa ang batang hinangaan niya dahil sa pagtatyaga sa pag-aaral habang nag-aalaga sa kanyang anak sa kaniyang napakamurang edad at ang pamilyang nangangailangan. Pagdating nila sa paaralan, mainit silang sinalubong ng mga guro at mga batang estudyante. Makikita sa kanilang mga mukha ang tuwa at pananabik sa pagdating ng mga bisita. Nagpakilala ang mga bata, umawit ng kanilang school song at ipinakita ang kanilang talento bilang pasasalamat sa pagbisita ng PB team. Ngunit sa likod ng masasayang ngiti ay isang katotohanang tumagos sa puso ng lahat. Tuwing Biyernes at Linggo ng hapon, sinasakripisyo ng mga guro ang kanilang lakas at oras upang marating lamang ang paaralang ito. Inaabot sila ng halos 3 oras sa paglalakad, pag-akyat sa matatarik na bundok at pagtawid sa mahirap na daan bago nila marating ang kanilang mga estudyante. Gayunman, hindi ito naging hadlang upang may pagpatuloy nila ang kanilang misyon na makapagbigay ng edukasyon sa mga batang nangangarap ng magandang kinabukasan. Habang umiikot ang PB team sa pangunguna ni Sir Paul sa buong paaralan, mas lalo nilang nakita ang tunay na kalagayan nito. Nakatayo ang eskwelahan sa isang napakataas at matarik na bahagi ng bundok. Dahil dito, hindi ligtas ang mga guro at mga mag-aaral, lalo na kapag umuulan at napipilas ang daan. Dito umaantig ang puso ni Sir Paul ng pugong biyahero. Nakita niya na kahit limitado ang pasilidad at napakahirap marating ang lugar, hindi nawawala ang determinasyon ng mga guro at ang kagustuhan ng mga batang makapag-aral. Kaya sa harap ng mga guro, mga magulang at mahigit 100 estudyante, inanunsyo ni pugong biyahero ang hindi inaasahang balita. Magdodonate siya ng 200,000 bilang panimulang pondo upang mailipat ang paaralan sa isang mas ligtas at mas patag na lugar para sa kapakanan ng lahat. Pagkarinig ng kanyang anunsyo, umalingaw-ngaw ang malakas na palakpakan. Hindi napigilan ng ilan ang maging emosyonal. Ang mga guro, mga magulang at maging ang mga bata ay labis ang pasasalamat dahil nakita nilang may mga tao talagang handang tumulong at makinig sa kanilang pangangailangan. Ang simpleng pagbisitang ito ay nauwi sa isang pag-asang matagal na nilang hinihintay. Muli nitong pinatunayan na tunay na ang pagtulong ay hindi lamang nasusukat sa halagang naibibigay, kundi sa pagnanais na mabigyan ng mas ligtas na kinabukasan ang mga batang patuloy na nangangarap sa kabila ng hirap ng kanilang kalagayan. Ano ang masasabi ninyo sa ginawang pagtulong ni Pugong Biyahero o ni Sir Paul sa mga batang katutubo at sa kanilang paaralan? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section at kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang inspiring stories.
Maraming salamat sa inyong panonood.